Na-recover ng mga otoridad ang kilo-kilong shabu sa isang warehouse sa Las Piñas na itinago pa sa mga lalagyan ng yelo. At para hindi raw mabisto ng mga K9 unit, isinilid ang droga kasama ang mga tuyo. Samantala sa Iligan City, dalawang nagpakilalang evacuee mula sa Marawi ang nahuling nagbebenta ng shabu. May report si Ivan Mayrina. Sa loob ng mga lalagyan ng yelong ito, nadiskubre ng PNP Drug Enforcement Group at Philippine Drug Enforcement Agency ang kilo-kilong shabu na tinakpan ng kilo-kilo ring isdang tuyo. Ang mga ito na-recover mag-alas 9 kagabi sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng isang warehouse sa Las Piñas. Sadyang sinamahan ng mga tuyong shabu para hindi agad maamoy ng K9 units ng pulisya ang mga illegal na droga kapag ibinyahe na sa mga probinsya sa buong Pilipinas. Nagkakahalaga ng 360 million pesos ang 72 kilos na kontrabando. Walang tao sa bodega ng puntahan ng pulis, bitbit ang kanilang search warrant. Pero mga miyembro raw ng lead drug syndicate ang may hawak nito. 7 Taiwanese na nangungupahan di umano sa warehouse ang sinampahan na ng reklamo. Nauna nang naaresto ng mga otoridad noong June 3 ang kasabwat daw ng grupo na si Cheng Tehong Chan, isang Taiwanese. After the arrest of Mr. Chen Tiho Chang, actually tinago pa niya ito hindi niya ni-reveal. But then later part, he also mentioned this one as their main warehouse. Inaalam pa kung sa Taiwan din galing ang shipment. Sa third floor ng bodega, nakita naman ang mga makinang hinihinalang pinagsisidla ng droga para maipuslit. Actually, hindi niya makita yung image yan sa loob. So, blurred yan sa x-ray. Makikita mo lang na gano'n, pera-peraso siya, pero hindi mo makita yung loob. Ang problema nga dyan, kakaunti din yung personnel ng custom, saka sa dami ng dumarating. So, hindi naman siguro mawa 100% examination ng customs yan. Inaalam pa kung may kinalaman ng shipment na ito sa 600 kilos ng shabu na nakita sa Valenzuela noong Mayo na itinago rin sa loob ng mga makina. Hinala ni PNP Chief Bato de la Rosa, mukhang sa Zamboanga dadalhin ng droga kung titingnan ng produktong tuyo na gagamitin sanang pantago rito. Nakapagtataka raw na wala nang napapaulat na gumagawa ng shabu sa bansa, pero nagkalat pa rin daw ang droga. I am sure yung Bureau of Customs meron na silang kanilang internal investigation na para malaman kung sino yung, kung meron mga kasabwat dyan sa loob. Nagkakaroon sa investigation. Pati yung PDEA, I have talked to the director of PDEA, sabi nila, nagkakandak rin doon sa investigation. Sa gitna naman ng pagtulong sa mga bakwit sa Iligan City, naaktuhan ng Iligan Police ang dalawang suspect na nagbebenta raw ng illegal na droga. 7 pakete ng hinihinalang shabu at samot-saring paraphernalia ang na-recover sa mga suspect. Todo tanggi ang mga suspect kahit huli na sa akto. Gate nila, taga Marawi sila, lumikas lang sa Iligan City dahil sa patuloy na labanan doon. Doon sa city mismo, doon kami nakatira, doon sa Mogado. Tapos kailan kayo lumikas? Nung dumadaan na po yung gulo, galing kami doon sa Capitol. Hindi ko namin alam kasi yung bag na may laman pa lang shabu. Oo. Pero hindi po yung totoo na nagtitinda kami ng Galing ito sa Lanao. Allegedly, sila yung mga evacuees. Doon sila nag-stay sa mga evacuees. Parang pakulo nila, cover story nila na mga evacuees sila galing Marawi. At yung mga droga naman nila talaga, doon talaga nanggaling. Kaya may alleged drug laboratories na doon. Sa Barangay Holy Spirit naman sa Quezon City, pinagbabaril ng di bababa sa 5 salarin ang biktimang si Jomar Liboon. Pag-amin ng misis ng biktima, dating gumagamit ng illegal na droga ang kanyang mister pero matagal na raw nagbago. Wala akong kalaban-laban. Sinabi niya sa harap namin na huwag naman yung pamilya ko. Sabi niya gano'n, namingi siya ng tulong sa tingin ko sa harap ng mga anak ko, sir. Napakasaklap naman ginawa nila sa asawa ko, sir. Binaril sa ulo at katawan si Jomar ang dalawang gunman. Nakatakip daw ang mukha ng mga suspect at tila alam na alam kung sino ang kanilang target. Dati na rin sumuko sa Oplan Tokhang ang lalaking pinagbabaril sa Legazpi City sa Albay. Kinilala ang biktima na si Elmer Villacera, isang pedicab driver. Ayon sa mga otoridad, 2 lalaking sakay na motorsiklong dumali sa biktima. 2 di umano'y notorious sa drug pusher sa manang arestado sa Buhi, Camarines Sur. Ivan Mayrina, GMA News.